Si Yuji ay isang batang mahirap na palaging binubuli ng kanyang ama dahil sa kakulangan ng talento. Lumaki siya sa anino ng kanyang napakatalinong kapatid na si Kazuki na pinayaman ng pamilya gamit ang kanyang galing sa sining. Ngunit nang dumating ang isang trahedya sa kanilang tahanan, naging ulila si Yuji at nahubog ng masasamang tao para maging pinaka-elite at malamig na sundalo sa mundo. Ang kanyang paglalakbay ay isa sa pinakamalupit at malungkot na kwento na kailanman nasaksihan. Palaging pinapabayaan siya ng kanyang mga magulang dahil hindi siya kasing talented ng kapatid niyang si Kazuki. Sa murang edad, ang mga sketches ni Kazuki ay humahanga sa kanyang ama at nagdala ng tagumpay sa kanya bilang isang sikat na artista. Nanalo siya sa maraming art competition at ang kanyang mga gawa ay naibenta sa $1,000,000. Lumaki si Yuji na iniiwasan ng kanyang kapatid dahil tinatawanan siya ng lahat kapag kasama siya ni Kazuki. Ngunit gustong puna ni Kazuki ang puwang ng lungkot na nararamdaman ng kanyang kuya. Kaya siya ang nag-iisang tao na naglalaro at nagtuturo sa kanya, pati na kung paano humadjas ng bola. Magkasama silang naglalaan ng oras at sinusuportahan siya ng kapatid sa lahat ng bagay, hinihikayat siyang abutin ang kanyang mga pangarap dahil naniniwala siya sa natatanging potensyal ni Yuji. Siya lang ang nagbibigay ng tunay na saya kay Yuji at nagbibigay inspirasyon para maging tulad niya. Kahit ang mga pangit na drawings ni Yuji ay pinapahalagahan ni Kazuki para mapataas ang kanyang kumpiyansa. Ngunit patuloy na pinagtatawanan ng kanilang ama ang mga gawa ni Yuji hanggang sa tuluyang sirain niya ang sarili niyang drawing dahil sa hiya. Isang araw, nakilala ni Yuji ang isang misteryosong lalaki sa kanilang tahanan na nag-alok sa kanya ng tsokolate mula sa isang kakaibang kahon. Tinawag siyang kahihiyan ng kanyang ama, ngunit ngumiti ang misteryosong lalaki ng may lihim. Habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang itago ni Kazuki ang kanyang talento at kinansela ang kanyang art studies sa Paris. Sa halip, mas pinili niyang magbasa ng manga kasama ang kanyang kapatid, sinasabing dapat niyang gawin iyon para magkaroon ng kaibigan at hindi maging mag-isa. Ayaw ni Kazuki na maging tulad ng kanilang ama si Yuji, kaya pinapayuhan niya itong magsimula ng pakikipagkaibigan. Sa parehong panahon, ang paminsang paintings ni Kazuki ang tanging pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. Pero lalo lang lumalala ang treto ng kanilang mga magulang kay Yuji. Habang lumalabas ang pamilya niya para kumain gabi-gabi, naiwan lang sa kanya ang malamig at tuyong tinapay. Ang tanging paraan para kainin iyon ay ibabad muna sa tubig. Nang makita ito ni Kazuki, sumigaw siya at sinabing kumain na lang siya ng anumang pagkain sa ref, ngunit sinabi ni Yuji na magagalit ang kanyang mga magulang kung gagawin niya iyon. Lumalala ang kalungkutan ni Kazuki at humihingi siya ng tawad sa hindi niya alam kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ng kanyang kuya, sabay sigaw sa kanyang mga magulang sa hindi makataong treto kay Yuji. Ngunit kahit ganoon, wala pa ring nagbago. Patuloy na ipinapakita ng ama ang galit niya at hayagang pinapabayaan ni mama si Yuji para umiwas sa galit ng ama. Isang araw, dumating si Yuji ng late at sinabi kay Kazuki na nakikipaglaro siya sa isang kaibigan. Nagtaka si Kazuki kung babae ang kaibigan niya. At sinabi ni Yuji na oo. Nag-alala siyang baka pagmulan ng problema ang kanyang bagong kaibigan. Sinabi ni Kazuki na sinusuri lang niya kung tama ang mga kaibigan ni Yuji para sa kanya at nagalit pa dahil palagi siyang nakikipagkaibigan sa mga babae. Lumaki ang selos ni Kazuki at sinigaw niya kay Yuji na kailangan niyang humingi ng permiso bago makipagkaibigan sa mga babae. Tumanggap si Yuji at hinawakan ang kamay ni Kazuki na sinabi na isang araw siya ang maghahanap ng tamang babae para sa kanya. Hapon iyon nang tanungin siya ni Kazuki kung gusto niyang maligo kasama siya bilang normal na magkapatid. Sa araw na iyon, hinalikan siya ni Kazuki, sinasabi na ito ang tunay na pagmamahal na ibinabahagi niya kay Yuji. Kalaunan, nag-enroll si Kazuki sa isang regular na high school at sumali sa basketball team para itago ang kanyang kakaibang talento. Ang kanyang mga kaibigan ay naging parang mga pawn sa kanyang mga plano. At ang impluwensya niya ay umabot pati sa kanyang mga magulang na higit pang ikinakatakot kay Yuji. Ngunit umaasa si Yuji sa kanyang kapatid, naisip niyang sana ay maaari nilang ipagpatuloy ang ganitong buhay magpakailanman. Hanggang sa dumating ang trahedya. Bumangga ang isang bus sa isang bangin at ang isang babaeng may pulang buhok lang ang nakaligtas. Nabagsak sa depresyon ng ama ni Yuji at humantong sa pag-inom. Lalo pang lumala ang kanyang galit at nagsimulang itago ng kanyang ina si Yuji tuwing uuwi ang ama. Ang natatandaan lamang ni Yuji ay ang sigaw ng kanyang ama sa ina na tahimik na sinasabi lang, pasensya na. Naging pinakamalupit na ama ang kanyang ama sa kanilang pamilya. Dahil dito, tumakas si Yuji kasama ang kanyang ina sa isang bagong bahay kung saan sa wakas ay tinrato siya ng normal bilang isang anak. Nasisiyahan siya sa luto ng kanyang ina at pakiramdam niya ay para bang nasa langit siya kahit mahirap sila basta't malayo sila sa kanyang ama. Naging masaya sila sa ganitong buhay. Ngunit hindi nagtagal.
Isang taon ang nakalipas at natagpuan muli sila ng ama ni Yuji. Sinabi niya sa ina ni Yuji na magbibigay siya ng isa pang golden egg at sinubukang pigilan siya ni Yuji, hindi niya matiis na makita ang ina sa ganoong kalagayan. Ngunit tinulak siya ng ama sa ref. Habang nangyayari ito, tinitigan ni Yuji ang kanyang ama at nagpasya siyang wakasan ito. Naalala niya ang tanong ng kapatid niya kung aling kamay ang gagamitin niya para pumatay. Pinayuhan niya ang ina at tinanong kung hanggang saan sila tatakbo sa pagkakataong ito. Sinabi ng ina na siya muna ang tatakbo at sasamahan niya ito pagkatapos ibinigay ang lahat ng ipon niya sa anak. Sinabi niya na tumakbo sa istasyon ng tren at binigyan siya ng lakas ng loob na gawin ito ng mag-isa. Sumunod si Yuji sa utos ng ina at tumakbo patungo sa istasyon ng tren. Lumipas ang ilang oras at narinig niya ang sirena ng ambulansya. Nang bumalik siya sa kanilang bahay, nakita niya na sugatan ng kanyang ama at pumasok sa loob, ngunit natuklasan niyang hindi na niya muling makakausap ang kanyang ina. Mula noon, naglaho ang kanyang kamalayan at nagising siya sa ospital na may iniwang note mula sa ina. Humingi ito ng tawad, nagtatanong kung saan siya nagkamali at nagpahayag ng pagnanais na sana ay maipagpatuloy niya ang buhay, kahit ulila. Si Ray, ang misteryosong lalaki, ang naging tagapangalaga niya at nagsimulang bestie siya bilang kapatid na babae. Sinubukan ni Yuji na balewalain ang panliligalig ng kanyang tagapangalaga dahil nagkaroon na siya ng sariling espasyo para kumain at matulog. Dumating ang gabi, at isang bodyguard ni Ray ang handang mangharas kay Yuji, ngunit nabigo at natagpuan ang kanyang kamatayan sa kamay ni Yuji. Nagulat si Ray na nagawa ni Yuji ito at pinapurihan siya sa pagtatanggol sa sarili. Tinanong ni Yuji kung galit si Ray, ngunit sinabi nito na gagawin siyang malakas na instrumento at isinugo siya sa military compound para sanayin. Ginugol ni Yuji ang kanyang mga araw sa pagiging pinakamalamig na sundalo at siya pa ang paboritong estudyante ni Ray. Ngunit dahil dito, lalo pang binubuli siya ng ibang mga bata. May isang tao lang na mabait kay Yuji, isang babaeng nagngangalang Marlene na wala ring alaala ng kanyang nakaraan. Tinatreto niya si Yuji ng mabuti at iniingatan pa ang pagkain niya para sa kanya. Para kay Yuji, siya lang ang tanging tao na maaasahan. Si Ray ay gumamit ng pangalang Oslo sa isla na iyon at nag-training gamit ang tunay na kutsilyo kasama si Yuji. Tinuruan siya ni Oslo na umasa sa kutsilyo at pumatay bago siya ang mapatay dahil sa mundo, kaaway niya ang lahat, pati ang sariling pamilya. Brainwash siya ni Oslo na siya lang ang tanging kaalyado ni Yuji. Dumating ang araw ng final exam at ang test niya ay pumatay ng taong nakatayo sa harap niya na siyang si Marlene. Humanda siya para harapin ito at tumakbo patungo sa kanya, pinapalo at tinatama siya. Mas mabilis at mas malakas ang galaw niya kaysa kay Marlene at paulit-ulit niyang natatamaan ito. Kahit sinubukan ni Marlene na bumangon, nataman siya muli ng sipa ni Yuji na nagpatamba sa kanya. Ngunit biglang sumulpot sa isip ni Yuji ang mga alaala ng ina niyang nasasaktan ng ama. Naaalala niya ang lahat ng nakita niya noon at unti-unting nabubuwag ang kanyang isip sa gitna ng laban. Ginamit ni Marlene ang pagkakataon, tinapakan siya at tumayo sa ibabaw niya na nakangiti, sinimulang sampalan siya. Naniniwala si Yuji na ito ay parusa para sa kasalanan niyang pagpatay sa ama. Hindi niya namalayan, natalo siya at naging isang pagkabigo para kay Oslo. Sa loob ng selda, pumasok si Marlene para gamutin ang kanyang mga sugat, umiiyak at humihingi ng tawad sa pananakit sa kanya. Patuloy niyang tinutulungan si Yuji at siya lang ang nakikipag-usap sa kanya hanggang sa araw ng kanyang graduation. Sinabi niya ang palem at na makikita silang muli, ngunit iyon na ang huling pagkakataon na nakita at nakausap ni Yuji si Marlene. Ipinahayag ng nurse ang malungkot na balita kay Yuji pagkatapos ng unang trabaho ni Marlene. Nagtaka si Yuji kung sana ay nailigtas niya ito kung ipinagtanggol niya siya sa halip na maging mabait. Pagkatapos ng graduation, sinimula ni Yuji ang kanyang unang assassination mission. Nagdisguise siya bilang katulong sa kwarto ng isang mayamang lalaki. Habang abala ang target, natapos niya ang misyon. Patuloy na naging matagumpay ang kanyang mga assassination hanggang sa isang araw na sumalakay sila sa bahay ni Oslo. Nilinis ng law enforcement ang lahat ng hamarang sa kanila at halos natali si Oslo. Pagkatapos sirain ang lahat ng seguridad, natuklasan nila ang isang underground passage at isang steel door na nagbabantay dito. Nang wasakin ito, ang nakita lang nila ay isang batang may puting buhok. Natanggal ang puting buhok ni Yuji sa pangyayaring iyon. Napansin ni Sako ang batang iyon at nakakita ng kakaibang bagay. Nakalusot si Oslo sa pamamagitan ng tubig. Nagdesisyon si Sako na dalhin si Yuji sa Japan, ngunit sinundan siya ni JB dahil kailangan niyang i-supervise ang dalawa sa ospital. Iniutos ni Sako kay Yuji na bumangon sa kama sa loob ng 40 segundo. Binangga niya sa ulo si Yuji at patuloy na nagbabanta. Sumigaw si JB na maging mas mahinahon sa bata pero hindi sanay si Yuji sa kabutihan at hindi niya alam kung paano tutugon.
Kaya tinrato siya ni Esako ng masama at sinabi na itigil niya ang ganitong asal. Hinawakan ni Esako ang mukha ni Yuji at sinabing siya ang magiging Diyos niya mula ngayon. Sa loob ng bahay, iniutos niya kay Yuji na magpalit ng maruming damit. Ngunit ang nakita nila ay nakagugulat, puno ang katawan ni Yuji ng mga peklat, tama ng bala, at hindi siya kumain ng ilang linggo. Sinabi ni Esako kay JB na magdala ng pagkain at inumin para sa kanila. Ngunit sa hapagkainan, hindi kumain si Yuji. Nang dumaan ng isang langaw, pinisil niya ito gamit ang kamay. Habang nakatitig sa langaw, nanlamig ang isip niya, sumigaw sa takot, at sinuka. Lumapit si Esako para aliwin siya at sinabing huwag sumuka sa kanyang maruming bahay. Nang natutulog siya sa gabi, napagtanto ni Esako na mas sira pa ang isip ni Yuji kaysa sa inakala niya. Nakita niya ang dalawang tama ng bala, di mabilang na hiwa ng kutsilyo, at mga nabaling buto. Naisip ni Esako na baka mas madali pa para kay Yuji na basta na lang mawala sa mundo, ngunit pinanggako niya na poprotektahan niya siya bilang kanyang Diyos. Kinabukasan, nakaupo si Esako sa ibabaw ni Yuji. Sinusubukang pilitin siyang kumain. Nakiusap si Yuji kay JB na iligtas siya. Sinabi ni Esako na itigil ang sweet talking kay JB dahil sobrang malungkot at tanga siya, kaya makikinig siya sa kahit ano, victim siya. Binigyan ni Esako si Yuji ng kanyang sariling tuta bilang kasama at sinabi sa kanya na alagaan ito ng mabuti. Pinangalanan niya itong John Doe na codename para sa bangkay sa militar. Pinanood ni Esako si Yuji habang naglalaro sa tuta at napansin ni JB na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang kumikilos siya tulad ng isang totoong bata. Lumipas ang ilang buwan at nagdesisyon si Esako na iwan ang kanyang trabaho sa intelligence agency. Binalaan siya ni JB na maaari siyang ikulong o ipatapon kung basta na lang iiwan ang trabaho. Nagtaka siya kung si Yuji ba ang dahilan ng pagbabago niya. Inihayag ni Esako na natatakot siyang mamatay dahil kailangan niyang alagaan si Yuji at nagsisimula rin siyang mawala ng paningin sa isang mata at hindi na maaaring maging mahusay na sniper. Sa gabi, lumalabas siya at nakita si Yuji na nakatitig sa mga bituin at umiiyak. Lumalaki si Yuji, at habang tumatakbo, naaalala niya ang sinabi ni Esako na kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis para maging popular sa mga babae noong elementary. Habang lumalaki, sinasabi ni Esako na hindi sapat ang pagtakbo sa middle school, ang mga bad boy na marunong makipaglaban ang nakakakuha ng mga babae. Sinimulan niya siyang sanayin, itinuro na maging malakas at lumaban para sa tama, hindi para saktan ng iba. Tinuruan siyang gamitin ang anumang kailangan para manalo. Tinawag niya ang kanyang aso upang kumagat sa kanya bilang bahagi ng training. Tinuruan siya ni Esako na sa middle school, ang mga fighter lang ang popular, at sa high school, gusto ng mga babae ang matatalino. Pinagawa siyang magbasa ng iba't ibang libro, manga man o non-fiction, at sinabing bibilhin niya lahat ng kailangan niya. Pagkatapos ng pagbabasa, nakita niyang naglilinis si Esako ng kanyang baril habang naninigarilyo. Tinanong siya kung nakaputok na siya ng baril at dinala siya sa wilderness kinabukasan. Umuna siyang mag-shoot mula sa 300 metro at sablay. Ngunit determinado siyang tamaan ng target sa susunod. Pinanggako ni Esako na bibigyan siya ng regalo kung magtatama siya. Tumutok siya muli at tumama sa target. Bilang pangako, binigyan siya ni Esako ng case na may number na 929, ang kanyang agent number. Ang sniper rifle na ito ang magiging baril ni Yuji mula ngayon. Ngunit sinabi rin niya na kailangan niyang sundan ang kanyang landas nang hindi sumusuko kailanman. Nagtanong si Yuji kay Esako kung pwede niya siyang tawaging master dahil para sa kanya, hindi siya ina o kapatid, pinakamaliit sa lahat, hindi rin siya ama. Ang tanging papel ni Esako sa buhay niya ay bilang isang master. Sa taglamig, nag-ipon ng bala si Esako para kay Yuji at sabay silang lumabas sa Pangangaso. Tinuturo niya ang pag-target sa USA at sinabihan si Yuji na huwag aksayahin ang kahit isang bala dahil galing ito sa pondo ng mga taxpayer. Ngunit nag-alinlangan si Yuji at hindi niya mapindot ang gatilyo. Napansin ni Esako ang kahinaan niya at hindi siya sinisi dahil higit na naranasan ni Yuji kaysa sa ibang mga bata. Isang araw, nagising si Yuji sa tahol ng kanyang aso at natuklasan na may oso na pumasok sa kanilang bahay. Mabilis na tumakbo si Yuji sa kanyang kwarto at kinuha ang baril, ngunit bumalik lang siya para makita si John Doe na kinakagat ng oso. Pinuntiryan niya ito para iligtas ang aso, ngunit nablock ang kanyang isip at nabigo siyang magpaputok. Lumayo ang oso. Pinag-alisan ni Yuji ng takot ang sarili at nagpa siya na iligtas ang aso. Habang tumatakbo at nakatutok, nadulas siya sa nyebe at naputok ang baril, naklog ito. Napansin ng oso at handa na siyang kainin si Yuji, ngunit ginamit niya ang kutsilyo para saktan ng oso. Nataboy siya ng oso sa isang hampas. Sa biglang ideya, naisip ni Yuji na tapusin ang oso gamit ang simpleng patpat. Pineslit niya sa mata ng oso at itinuro ang baril sa ulo nito.
May narinig siyang kaluskos mula sa malapit at nakita ang ilang mga oso cub na papunta sa kanyang aso bilang pagkain. Nagtaka si Yuji kung bakit ang kanyang aso at pamilya ang naging pagkain nila at bakit hindi ang ibang buhay na walang kinalaman sa kanya. Sumigaw siya sa sakit at nagputok. Pagkatapos, bumalik siya kay Esako dala ang kwelyo ng aso. Tinanong siya ni Esako kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yuji na hindi niya napatay ang oso at kahit gaano siya nagsikap, wala siyang magawa. Niyakap siya ni Esako at sinabing ayos lang yon. Magkasama nilang inilibing ang kwelyo ng aso habang papalubog ang araw. Naisip ni Yuji na sana ay maging kasing lakas niya si Esako para mamatay siyang masaya. Sinabi ni Esako na ang buhay niya ay hindi basta-basta walang kabuluhan at alam niya na hindi kayang pumatay ni Yuji ang kahit ano kung hindi siya magbibigay ng direktang utos. Ngunit pinaalala niya na ang pagkain at tirahan nila ay galing sa pondo ng mga taxpayer, kaya obligasyon ni Yuji na protektahan ang mga ito. Noong mga lumang panahon, sinabi ni Esako na hindi siya makakapatay hanggat hindi niya napatay ang 10 kaaway. Ngayon, kailangan niyang iligtas ang 10 tao. Sinabi niya na kahit mahina si Yuji para pindutin ang gatilyo para sa sarili niya, hindi siya dapat mag-atubiling gumawa nito para iligtas ang buhay ng iba. Lumipas ang ilang taon at ibinahagi ni Esako kay JB na nakumpleto na ni Yuji ang plot development. Nagtaka si JB kung anong klaseng kwento ang tinutukoy niya. Sinabi ni Esako na siya ang kwento. Ibinahagi niya na naranasan ni Yuji ang rising action nang alisin niya ang plot armor ni Esako at climax bago ang kanyang plot experience. Nagalit si JB sa ginawa ni Esako pero sinabi nito na iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman made develop ang plot niya sapagkat sila ay lalaki at babae na magkasama ng 2 taon. Naalala ni Yuji ang shower kasama si Esako at tinanong siya nito kung kailan ang kanyang kaarawan. Sinabi ni Yuji kay Esako na kaarawan niya ngayon kaya tinanong siya nito kung ano ang gusto niya. Sagot ni Yuji, gusto niya raw ng mas maayos na guardian. Bigla siyang kinagat ni Esako at namula si Yuji sa hiya. Sabi ni Esako, ibibigay niya ang pinakamagandang regalo sa lahat. Tinanong ni Yuji kung ano iyon at sagot niya, ako ang regalo mo. Ganon nagsimula ang kanilang unang pagkakataon. Tinanong ni JB kung isang beses lang ba nila iyon ginawa. Sabi ni Esako, araw-araw silang nagkakaroon ng plot development mula nang bumalik si Yuji dala ang ramen. Nagpanggap si JB na walang nangyari kasi natatakot siyang narinig iyon ni Yudi. Sabi ni Esako, kaya nga hindi pa naranasan ni JB ang climax. Pinapayo niya kay JB na subukan si Yuji dahil maayos na siyang na-train. At sinabi rin na mag-inom muna ng konti habang naghahanda. Pagkalipas ng ilang bote, tumawag si Esako para bigyan si Yuji ng espesyal na misyon. Ngayon naubos na ang ininom ni JB, gusto niya na pagbigyan siya ni Yuji. Hinailan niya ito papunta sa kwarto at hindi siya pinakawalan, tinawag sa kanyang unang pangalan at imbes na kainin ang meat dinner na inihanda ni Yuji, siya ang naging biktima ng meaty rifle ni Yuji. Lumipas ang ilang taon at nagsimulang humina ang kalusugan ni Esako. Napansin ni Yuji na nanginginig ang mga kamay niya tuwing umiinom siya at palaging pinapakiusapan na tumigil dahil siya na lang ang natira sa kanya. Kahit ilang beses niya itong tinanong kung may sakit ba siya, palaging nagsisinungaling si Esako at sinasabi na okay lang siya. Pero ramdam na ni Yuji na may mali sa katawan niya, parang mas madalas siyang mawala ng focus at ang kalusugan niya ay nagdulot ng pagkamis sa trabaho. Umabot sa punto na kahit may tawag sa kanya, hindi na niya kayang sagutin, kaya si Yuji na ang kailangang sumagot. Sa kabilang linya, may ahente na nag-uutos kay Esako na kumilos sa kasalukuyang misyon at binanggit ang Article 9 na pwedeng magdulot ng pagkakakulong kung tatanggi siya. Dahil sa kanyang kondisyon, sinimulan ni Yuji na gawin ang kanyang mga trabaho. Ilang araw ang lumipas, tinanong ni JB si Esako kung bakit hindi siya nakikipag-usap sa site at inamin ni Esako na hindi siya ang gumagawa ng trabaho. Galit na sumigaw si JB kay Esako dahil pinapagawa ni Yudi ang mga trabaho niya kay Yuji, katulad ng ginawa ni Oslo sa kanya. Pero ipinagtanggol ni Yuji na siya ang desisyon niya, gusto niyang isang araw maibalik ang utang na loob kay Esako. Nag-aalala si JV na baka masyado nang naaapektuhan si Yuji sa lifestyle ni Esako pero iginiit ni Yudi na ito ang paraan para makahanap siya ng kahulugan sa buhay. Galit na sumigaw si JB kay Esako at kinuha si Yuji palabas, nagpapaputok ng bala sa kisame habang umaalis sila sa tabing ilog. Dito, sinabi ni Yuji kay JB na sinabi niya kay Esako na gusto niyang maging katulad niya at nagtataka kung alam ni JB ang sagot ni Esako. Sabi ni JB, siguro ayaw ni Esako na may 2 katulad niya sa mundo pero masaya siya na tinitingala siya ni Yuji. Muli siyang tinanong kung ito ba ang landas na gusto niyang tahakin at sagot ni Yuji, ito lang ang paraan para maibalik ang utang niya sa kanila. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ni Esako kay Yuji na pupunta siya sa Amerika para sa military school.
May isang malaking itim na lalaki na nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa hall at sinabi ni Eugene na dahil tinapos niya ang mga magulang niya na ikinagulat ng lalaki. Ngunit nagbiro si Yuji at sinabi na nagbibiro lang siya. Matapos ma-certify, sinabi ni Yuji sa lalaki na dapat bumili siya ng sariling sapatos kung ayaw niyang magka-athlete foot. Nagtataka ang sundalo kung paano alam ni Yuji ang lahat at ibinunyag ni Yuji na sundalo na siya mula pagkabata. Akala ng lalaki, nagbibiro lang siya. Sa kwarto, tinawag siya ng lalaki na Asian boy pero sinabi ni Yuji na Japanese siya at ipinakilala ang sarili bilang Yuji. Pinagtawanan siya ng lalaki at tinawag siyang Eugene dahil mukhang pambabae. Pero itinaman ni Yuji at sinabi na ang nakakabaliw na musika niya ang dahilan kung bakit magiging bingi siya. Tinanggap ito ng lalaki ng maayos at ipinakilala ang sarili bilang Danny Boner dahil sa laki ng kanyang katawan. Tinawag ni Danny si Yuji na Shorty kaya sumuko na si Yuji. Kinabukasan, sinampal ni Commander si Yuji sa mukha, sinasabi na dahil inalagaan siya ni Esako, dapat maging mapagpasalamat at parang pinarangalan siya sa suntok. Habang training, nahuhuli si Danny at hiling sa kanya ni Yuji na maghintay. Pero sinabihan siya na itigil na ang paninigarilyo. Kahit na nag-swimming sila, mas mabilis maubos ang stamina ni Danny dahil sa laki ng kanyang muscles, kaya sinubukan siya ni Yuji na hikayatin. Tinanong ni Yuji si Danny kung ano ang gagawin niya kung may babaeng may malaking plot na nalunod, at ito ang nag-inspire kay Danny na lumangoy ng mas mabilis kaysa sa shark. Habang lunch, pinagtatawanan ni Danny ang bagong mukha ni Yuji, pero sinabi ni Yuji na naging abala ang commander kamakailan. Sabi ni Danny, para sa kanya, parang gorilla ang commander na hindi kailanman makakapag-asawa, pero sinabi ni Yuji na kaakit-akit siya. Akala ni Danny na baliw si Yuji, pero dumating si Annie mula sa likuran at pinaparusahan si Danny sa range practice. Lahat ng bala ni Yuji ay tumama sa target na ikinagulat ng commander. Bilang isang sako, ang pinakamahusay na sniper sa mundo. Siya lamang ang nakagawa noon ng ganitong feat, isang babae ang nakarinig sa kanilang usapan at nakita si Yuji na unang napili sa sniping. Nilapitan niya ito sa gabi, ipinakilala ang sarili bilang Millie, at hiningi na makipag-usap si Yuji. Napaisip si Yuji kung bakit puro pushy women ang nakakasalamuha niya. Sa tabi ng swimming pool, pinigil ni Yuji si Millie matapos siyang sampalin hanggang sa humingi ito ng tawad. Nakilala niya ito bilang second place sniper at tinanong kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Millie na gusto niya lang ng marksmanship at nagpunta sila sa range kasama ang kanyang baril. Sabi niya na dati ang ama niya ang tuma-target kahit out of range pero iniisip niya na lasing lang ito at nagsisinungaling. Unang tira ni Yuji, hindi tumama. Sinabihan siya ni Millie na kalma lang dahil 6 na tira na lang ang natira. Tinanong ni Yuji kung anong kulay ng langit ngayon, kinuha ang aim, at tumama sa target. Sinabi niya na malamang hindi nagsisinungaling ang ama ni Millie. At nakahanap si Millie ng taong mapagkakatiwalaan. Pagkatapos noon, natapos ang training ni Yuji at ipinadala sa ibang bansa para sa final exam. Sa barko, tinanong siya ni Danny kung ano ang binili niya sa perang nakuha niya dahil nakabili siya ng kotse, pero sinabi ni Yuji na relo ng babae lang ang nakuha niya. Pinagtawanan siya ni Danny dahil sa relo at sa pagiging Asian niya, sinasabi na si Yuji ang nagbibigay kay Millie ng maliit na hour hand habang si Danny sana ang long minute hand. Narinig ni Millie ang bastos sa pananalita ni Danny at sinipa siya. Habang nag-aaway sila, may isang weird na tao na naglalaro ng dating simulator kasama ang maliit niyang kapatid at nawawala sa sarili nang tanggalin niya ang plot armor nito. Nagtataka sila kung paano niya ito ginagawa ng walang hiya at anong lengguwahe ang ginagamit niya. Kulturado si Yuji sa ganitong bagay at alam niyang fellow man of culture ito mula Japan. Araw-araw, iniutos kay Yuji na sundin ang commands at patatagin ang kanyang kumpiyansa. Hanggang sa isang araw, ipinadala sila sa tunay na battlefield sa loob ng kagubatan. Tinitingnan ni Yuji ang kanyang squadron, isang dating car thief at thug mula sa Arizona, isang mahirap na babae na dati nagbebenta ng sarili sa mga banyo, isang anime otaku na gusto ang kapatid niya, at isang sniper na hindi kayang pumatay ng kahit sino. Sila ang pinakawalang silbi sa buong army. Pero naistorbo siya ni Danny at tinanong kung gusto niyang hulihin ang ibon para pagkain. Pinuntirya ni Yuji at tumama sa ibon pero agad siyang nagsuka. Nagtaka siya kung paano niya kakayanin ng pumatay ng tao kung ganito lang ang epekto ng isang ibon sa kanya. Sa loob ng kanilang tent, ipinakilala sa kanila ang acting commander sa field. Nagsimula ang kanilang araw ng pagset ng traps. Pero isang gabi, napagtanto ni Yuji na paparating ang mga kaaway. Nasa posisyon sila at nagsimula ang labanan. Pinuntirya ni Yuji ang kaaway pero nagsuka pagkatapos tumira. Nagpatuloy ang kanyang mga kaibigan sa pakikipaglaban sa front lines habang naghihintay ng reinforcements, pero nagsimulang manghina si Yuji.
Sinabi ng kanyang commander na ipikit niya ang mata at isipin na lahat ng kanyang kaibigan, ang tanging pamilya niya, ay maaaring mamatay. Ang mga taong kasama niya sa tawanan at pagkain ay lahat pamilya niya at lumalaban upang protektahan siya. Sabi ng commander, inhumane ang kalaban at normal lang na manghina sa pagpatay pero hindi siya pwedeng umupo lang at panoorin ang kanyang pamilya na namamatay ng walang magawa. Binigyan siya ng commander ng pahintulot na patayin ang mga kalaban at sasagutin niya ang lahat ng responsibilidad. Isa-isa, nahulog ang mga kaaway, at kahit nagalit si Yuji dito, patuloy na binibilang ng commander ang mga na-neutralize na kaaway. Walang isang bala ang nasayang at buong enemy frontline ay nawasak. Gusto pang lumaban ni Yuji, pero pinahinto siya ng commander, sinasabi na ayos na ang lahat at pwede na siyang matulog ng payapa. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa kondonga ni Millie na nag-aaliw sa kanya. Sinabi niya na lahat ay nailigtas dahil sa kanya at palaging susuportahan nila ang isa't isa. Nangako rin siya na hindi siya papayagang mamatay. Pagkalipas ng ilang laban sa battlefield, tumibay ang loob ni Yuji at hindi na siya naaapektuhan ng patuloy na pagsabog at labanan sa paligid. Si Danny naman ay nagsimulang mawalan ng ideya kung ano ang layunin ng digmaan at kung ano ang ibig sabihin ng panalo. Nagtapos ang kanilang deployment at nakaligtas si Yuji kasama ang lahat ng kanyang kaibigan. Nang bumalik siya sa kanilang homeland, nilapitan ni Danny si Millie at tinanong kung ayos lang sa kanya na umalis ang kanyang boyfriend. Sinabi ni Millie na nagpaalam na sila kahapon at natapos na ang relasyon, kaya pumasok si Danny at tinanong kung pwede ba niyang pasayahin si Millie sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan. Sinabi ni Millie na huwag at nagdasal sa bintana kung saan si Yuji ay nasa labas na sana'y matagpuan niya ang kaligayahan at pagpapala sa lahat ng kanyang gagawin. Sa gathering twilight, sumakay si Yuji sa eroplano. Maalinsangan ng simoy ng hangin nang siya'y bumalik sa kanyang pamilyar na bundok at ang mga daan ay pareho pa rin ang alaala niya. Ang kanyang welcome home ay si Esako, na napansin na mas mature na siya ngayon matapos ang maraming plot development. Sinabi ni Yuji kay Esako na ang makita ang mukha niya ay unang pagkakataon na natutuwa siya na buhay pa siya. Sinabi ni Yuji kay Esako na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa buhay niya pero gusto niyang ibigay ang lahat ng ito para sa kanya. Pagkatapos noon, natapos niya ang kanyang final training sa Vancouver International Airport at iyon na ang huling pagkakataon na nakita niya ang palakaibigang ngiti ni Danny. Habang umiiyak ang lahat, nagtataka si Yuji kung kailan matatapos ang biro ni Danny. Ilang buwan ang lumipas, at habang nasa isa sa mga misyon ni Yuji sa Spain, tumawag si JB at sinabi na kailangan niyang bumalik kaagad dahil bumagsak si Esako. Ang tanggapin habang deployed. Pagdating niya, sinabi ni JB kay Yuji na palaging nawawala ng malay si Esako at mas matagal na siyang natutulog kaysa dati. Humingi ng paumanhin si Esako dahil natagalan siyang makauwi at hinawakan ng kamay ni Yuji. Tinanong siya ni Yuji kung siya ba ay mamamatay at sinagot niya na oo. Humingi siya ng tawad sa palaging pagsisinungaling na mananatili siyang buhay kasama niya. Umiiyak si Yuji, sinasabi na hindi pa niya natutunan ang lahat mula sa kanya. Pero pinigilan siya ni Esako at sinabi na tumigil sa pag-iyak at maging mas lalaki tulad ng itinuro niya sa kanya. Sinabi niya kay Yuji na sa wakas ay naunawaan niya ang kahulugan ng kanyang buhay at iyon ang kanyang determinasyon na nagbigay daan para mailigtas siya at maibigay ang buhay niya para sa kanya. Umiiyak si Yuji, sinasabi na siya lang ang naging ilaw sa kanyang buhay na palaging pinagtaksilan ng mundo. Gusto niyang maniwala kay Esako hanggang sa huli dahil siya lang ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Sinabi ni Esako na dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay para sa sarili niya. Dahil iyon ang tipo ng lalaki na palagi niyang gusto na maging si Yuji. Sabi ni Yuji na hindi niya kayang gawin yon at na-survive lang siya dahil kay Esako. Tuwing siya ay nagyayelo, siya ang init na masasandalan niya. Nagtataka siya kung anong magiging hinaharap niya nang wala si Esako pero hinihikayat siya nito na tuklasin at ipagpatuloy ang laban at maging lalaki na palaging gusto niyang maging si Yuji. Tinanggap na ni Esako na siya ay mamamatay pero tinanong siya ni Yuji kung sino ang nagbigay ng permiso. Kahit pa ito ay mula sa Diyos. Gusto niyang labanan iyon para mapanatili si Esako sa kanyang tabi pero sinabi ni Esako na tigilan na niya ang pagiging silyo. Ginugol ni Yuji ang natitirang oras kasama siya at sinabi ni Esako na maganda ang mga bituin ngayong gabi. Tumingin si Yuji sa labas at sinabi na oo, maganda ang mga bituin. Naalala ni Esako na tinitingnan niya ang mga bituin at umiiyak noong unang lumipat siya sa bahay nila at tinanong kung ano ang iniisip niya. Sabi ni Yuji, hindi na niya matandaan. Tumawa si Esako at sinabi na alam niya ang sagot niya. Sinabi ni Esako na pagod na siya at tinanong kung pwede na siyang matulog. Sinabi ni Yuji na pwede, at pagkatapos noon, hindi na muling nagising mangon sa sarili.
Nang makrimate si Esako, ipinaalam ni JB kay Yuji na may natagpo ang bala sa abo at naisip ni Yuji na bagay yun sa personalidad ni Esako. Lumipas ang ilang linggo at nagtataka si Yuji kung pupunta rin ba siya sa parehong lugar na pinuntahan ni Esako kapag nakaharap niya ang kanyang dome. Pero hindi. Habang hapunan, sinabi ni JB kay Yuji na pwede siyang humingi ng kahit ano. Sagot ni Yuji, gusto niya ng mas magandang toothbrush dahil ang kasalukuyan niya ay masyadong malambot. Ako na nagsabi na kung may landas na hindi niya alam, dapat siyang huminto at subukang hanapin ito. Kahit na mali ang mga desisyon, dapat palawakin ang kanyang pananaw at tuklasin ang nakaharap sa kanya. Pinangako ni Esako na sabay silang maglalabang nagkakamp, nagpapatuloy siya sa ulan at nag-message pa kay Julia na mahal niya ito. Sa gitna ng daan, nasira ang kanyang bike at kinailangang hilahin ito. Dumating ang isang lalaki at inalok siyang sumakay patungo sa ligtas na lugar, pero sinabi ni Yuji na isa lang siyang hanggal na walang patutunguhan. Tumawa ang lalaki at sinabi na magandang maging bata. At may nabago sa pananaw ni Yuji. Sa gabi, nagtataka siya kung iyon ba ang kulang sa kanya, ang pagiging humingi ng tawad na umuwi siya nang hindi pa nauunawaan ang lahat. Humingi rin siya ng tawad sa pagkasira ng bike ni Esako. Nariniging bata, pumunta sa ordinaryong paaralan at maging ordinaryong estudyante. Ilang buwan nang lumipas, naupo si Yuji sa harap ng isang criminal detective na nag-interrogate sa kanya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Wala siyang magulang, kapatid, o kaibigan, kaya sumigaw ang opisyal sa galit at tinanong kung assassin siya. Sinabi ni Yuji na isa lamang siyang estudyante. Isang oras ang lumipas, pinalaya si Yuji, at humingi ng paumanhin ang sergeant. May tawag kasi mula sa Ministry of Defense na nag-utos na payagang malayang lumakad si Yuji sa kanyang unang araw palabas. Sinalubong siya ng principal at sinimulang ihatid sa bagong high school. Nagtataka ang principal kung bakit naaresto siya bago pa man magsimula ang klase. Kaya ibinunyag ni Yuji na may dala siyang pistol sa backpack. Nagsigaw ang babae at halos mawala ng kontrol sa sasakyan. Halos mapasok nila ang isang whole genre na isekai, pero kinuha ni Yuji ang kontrol ng manibela at nailigtas sila. Sa kasamaang palad, nadali ang umihi ang babae at muntik na silang mabangga bago sila dumating sa academy. Ito ang normal na paaralan na hiniling niya. Sa loob ng gates, ipinakilala ng principal ang sarili bilang Takabana, pero napansin ni Yuji na may kakaiba, kahit weekday. Parang ghost town ang campus. Ipinaliwanag ng principal na 5 estudyante lang ang nakatira sa campus kasama niya. May isang huling tanong si Yuji kung tunay nga bang ordinaryong paaralan ito. Sinabi ng principal na oo, normal na paaralan nga ito, pero dahil sa kanyang kondisyon, ito lang ang pasilidad na pwedeng tumanggap sa kanya. Pagdating sa dormitory, lumitaw ang isang maid at ipinakilala ang sarili bilang Calmine. Nagtaka si Yuji kung bakit naka-maid uniform siya kung estudyante rin pala. Ipinakita niya ang kwarto ni Yuji, at bagamat maayos ang pagkakaayos, may kakaiba pa rin. Gabing iyon, habang naliligo, nagtanong si Yuji kung magiging ordinaryong buhay nga ba ito. Kinabukasan, nagdesisyon siyang ipakita ang kanyang malaking plot, kumuha ng eye drop at grape juice bago simulan ang kanyang 26 na mile run. Kahit nasa bagong lugar siya, hindi nagbago mula nung kasama niya ang kanyang master. Naalala niya kung paano siya tinuruan na maging mabilis sa pagtakbo para makuha ang mga babae noong bata pa siya at sa middle school. Noon, tungkol sa pagkatalo sa iba sa laban, pero pagkatapos, tungkol sa katalinuhan niya. Naalala rin niya na siya lang ang naging pag-asa sa buhay niya, pero dahil sa overwhelming na personalidad ng master, napagtanto niyang pagod na siya sa sobrang mahihirap pakisamahan na babae. Habang babukas siya ng pinto para umalis, bumagsak sa harap niya ang isang red-haired girl na ipinakita ang kanyang plot armor. Isang orange-haired girl naman ang tumakbo at umakyat sa sofa, at sumunod ang red-haired girl para ayusin ang buhok nito. Napansin ni Yuji na parang plot development setup ang nangyayari. Sinubukan niyang ipakilala ang sarili, pero nagulat ang red-haired girl sa pangalan niya. Subalit ipinakilala niya ang sarili bilang Soamane, at ipinakilala rin niya si Maki, kahit nahirapan itong makipagkamay sa umpisa. Habang naglalakad sa paaralan, nakilala niya si Michiru, isang tsundere. Sa pagtatapos ng araw, nakilala niya si Saki. Ngunit nang sinubukan niyang lumapit para ipakilala ang sarili, muntik siyang masaksak sa leeg ng isang box cutter. Inasahan niya ang ganitong bagay, kaya sinabi niya na masaya siyang maging kaibigan niya. Pagdating ng gabi, napagtanto ni Yuji na nasa bahay na ang lahat. Dahil wala namang homework sa kanilang paaralan, ang tanging pwede nilang gawin ay maglaro ng video games. Nagdesisyon siyang huwag pansinin ang ginagawa nila at pumasok sa sariling kwarto. Pero napansin niyang may pumasok sa kanyang kwarto. Dahil sa tape trap niya, pumasok siya at sumigaw na huwag gumalaw. Pero tila hindi naapektuhan si Omni, at patuloy lang na tumatalbog sa harap niya.
Nagtaka siya kung bakit may stripper sa kwarto niya lalo na't hindi naman kaarawan niya. Nagtawanan si Omni sa tuwing kitang-kita ang blunt na reaksyon ni Yuji. Nang pumasok siya sa kusina para buksan ang fridge, tinanong siya ni Omni kung paano siya nakakalakad ng kalmado sa kanyang kwarto. Sinabi ni Yuji na siya ang nagpapakita ng kanyang giant plot cannons pero sa tingin niya ay kamangha-mangha ito. Ilang minuto lang ang lumipas, sinabi ni Omni na parang sanay na siya kay Yuji sa mga babae at nagtanong kung may nakatatandang kapatid siya. Ibinunyag ni Yuji na dati siyang may kapatid na babae hanggang sa namatay ito. Humingi ng paumanhin si Omni sa pagbanggit nito. Pero gusto pa rin niyang malaman ang pangalan ng kapatid niya. Sinabi ni Yuji na Kazuki ang pangalan nito na labis na ikinagulat ni Omni. Nang matapos siyang magbihis, tinanong niya kung maganda ba ang itsura niya pero sinabi ni Yuji na mas pangit siya kaysa sa patay niyang aso. Inisip ni Omni na malamig si Yuji pero tinanong niya kung ano ang mga misteryosong container sa mesa. Sinabi ni Yuji na iyon ang kanyang hapunan. Nang marinig ni Omni kung gaano kakapait ang magiging pagkain niya, nagdesisyon siya na ang magluto bilang kanyang bagong big sister. Pero pinaalalahanan siya ni Yuji na maging maingat sa mga salitang iyon dahil lumaki siya sa isang tahanang parang galing sa Alabama. Pagkatapos niyang umalis para magluto, napansin ni Yuji na may kakaiba, nakalock ang kanyang pinto ngayong umaga. Wala namang palatandaan ng nasira, kaya naisip niya na marahil si Omni ang nakapag-lockpick ng pinto. Dito niya na-realize na isa siya sa pinakakakaiba sa buong paaralan. Naalala ni Omni ang araw na nahulog ang school bus nila sa bangin at ang mga kakilakilabot na eksena at sinabi ang mga salitang, "I found you." Naintindihan ni Yuji na hindi ordinaryo ang paaralan at bawat isa sa mga babae ay may tinatago na kakaiba tungkol sa sarili nila. Biglang tumawag si JB, sinasabing may bagong mission na naka-assign kay Yuji. Kinuha niya ang kanyang suitcase at inilagay ang code at na-realize niya na hindi ito ordinaryong buhay paaralan. Kinabukasan, dumating si JB at tinanong kung nag-e-enjoy siya sa bagong buhay paaralan. Sinabi ni Yuji na mas gusto niya ito bago pa man dumating si JB. Medyo nalungkot si JB dahil tila malamig pa rin si Yuji sa kanya pero tinanong niya kung nag-e-enjoy siya sa ordinaryong buhay sa ordinaryong paaralan. Sinabi ni Yuji na ang tanging hindi ordinaryo ay ang pangit ng mukha niya. Nagbabala si JB na mag-ingat siya o baka mapahamak pero sinabi ni Yuji na mas mabuti pa yon kaysa makita ang pangit na mukha niya araw-araw. Napansin ni JB na mas matindi ang epekto ng sinabi niya sa kanya kaysa dati kaya nagpasya siyang umalis at nagpakitang gilas sa pagdadrive habang umaalis. Pagbalik niya sa klase, tinanong siya ni Amin kung sino yung dumb blonde. Sinabi niya na boss lang niya iyon sa trabaho pero nung tinanong siya ni Amin kung ano ang trabaho niya, sinabi niya na naglilinis lang siya ng basura. Kaya pwede itong ituring na maruming trabaho. Umupo si Amin at sinabi na may mahalaga siyang gustong malaman, tinanong niya kung ano ang relasyon niya sa blonde na babae. Tinawag niya itong tanga at tinanong kung mukha ba siyang tipo na may girlfriend pero para kay Amin, misteryoso pa rin siya. Basta't wala siyang girlfriend, iyon lang ang gusto niyang malaman at lumakad na siya palayo. Nang umalis si Amin, napansin ni Yuji na nakikinig si Micharo pero sinabi nito na hindi naman niya gusto si Yuji o kung ano paman. At tinawag siyang baka. Pagkatapos ng karaniwang jogging ni Yuji, napansin niyang sinusubukan ni Amine na pumasok sa kanyang kwarto. Nagtangkang lumayo si Yuji at makinig sa kanya habang naghahanap. Naiinis si Amine na hindi niya mabigyan ng wake-up kiss si Yuji pero naisip niya na baka nagpapanggap lang itong hindi napapansin. Sinimulan niyang maghanap sa damit ni Yuji at naamoy ang kanyang damit, iniisip na magpapawayad sa kanya iyon. Tumalon siya sa kama at nakiusap kay Yuji na tumigil pero halata na obsessed siya sa kanya. Kaya nagpa siya si Yuji na pumasok na lang sa kwarto. Nagulat si Amine nang makita siya at tinanong kung gaano nakatagal siyang naruroon. Sinabi ni Yuji na pinanood niya siya buong oras at pinayuhan siyang tingnan sa positibong paraan dahil napansin siya bago pa lumala ang sitwasyon. Pero sumigaw siya sa kanya na lumabas sa kwarto. Noong hapon na yon, nasugatan ni Almanay ang kanyang bukong-bukong sa gym class. Dali-daling binuhat ni Yuji papuntang nurse's office. Pagkatapos maasikaso ang kanyang pinsala, sinimulan na ni Yuji na umalis pero humawak siya at nakiusap na huwag muna siyang iwan. Pagod na sa kanyang pakiusap, sinabi ni Yuji na sabihin na niya ang gusto niya. Humingi siya kay Yuji na lumabas sila. Tinanong ni Yuji kung bakit at sinabi niya na mahal niya siya at ito raw ay love at first sight. Sinabi niya na hopeless ang itsura ni Yuji kaya gusto niyang siya ang maging dahilan para magpatuloy siyang mabuhay. Pero sinabi ni Yuji na tigilan na siya na nakasakit sa kanya. Humingi siya kung pwede siyang maging big sister na lang niya. Sinabi ni Yuji na hindi sila sa Alabama ngayon pero nang sabihin niya na winawasak nito lahat ng pag-asa niya, pumayag si Yuji na makipaglaro bilang kanyang maliit na kapatid pansamantala.
Sinimulan niyang haplasan si Yuji sa ulo pero nagtaka si Yuji kung bakit kakaiba ang kilos niya. Sa klase, dinala niya si Yuji ng regalo kasama si Maki at nagtaka si Yuji kung bakit ganoon na lang ang pakikialam niya sa buhay niya. Humingi ng paumanhin si Amin kay Yuji, sinabing ginagawa lang niya iyon para pakalmayan ang sarili at inilapit ang karne sa kanyang mukha. Inisip ni Yuji na masarap ito pero parang nahihirapan siyang huminga. Napagtanto niya kung bakit ganon ang pakiramdam niya. Pagkatapos mamatay ang kanyang master, sinubukan niyang ihiwalay ang sarili sa iba, hindi niya namalayan kung gaano niya kailangan ng normal na buhay. Nagtaka siya kung karapat-dapat ba siyang makaramdam ng kaunting kaligayahan tulad nito. Sinabi ni Amane kay Yuji na ayos lang na pwede silang magbahagi ng pagkain at ipinaglagay ang pagkain sa bibig niya. Ilang linggo ang lumipas, nagdesisyon si Yuji na magbisikleta pauwi kasama si Maki para ipagdiwang ang kaarawan ni Esako. Pagdating niya sa bahay, nakita niya na iniwan ni JB ang isang portrait ng tatlo nila pero pinakiusapan niya si Maki na itago ito sa iba. Nang lumulubog ang araw, pumunta si Yuji sa puntod ni Esako at sinabi na matagal na rin mula nang huli siyang dumalaw. Hinaplos niya ang puntod ni John at ipinakilala ang kanyang bagong kaibigan na si Maki. Nagpasalamat si Maki sa kanila sa pagpapalaki kay Yuji. Nang matulog na siya, tinawagan ni Yuji si JB para ipaalam kung saan siya nagpunta at batiin ng magandang gabi. Tinatawag siyang Julia bago pumasok sa kwarto. Tumingala si Yuji sa langit at sinabi kay Esako na naaalala niya ang iniisip niya tuwing gabi na iniisip lang niyang maganda ang mga bituin. Pagbalik niya sa Japan, sinundo siya ni JB at pinauwi. Pero bago umalis, hinawakan niya ang braso ni Yuji at hinalikan sa pisngi. Nang umalis na siya, naramdaman ni Yuji na magiging mas matagal ito kaysa sa kanyang sniper rifle. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang inayos ni Amin ang lahat ng kanyang damit at tinanong siya kung gusto niyang kumain muna o maligo. Nag-isip siya kung bakit ganoon na lang ang paglapit niya sa kanya. Inamin ni Amin na ito ay dahil sa love at first sight. Pero para kay Yuji, parang napakakonbinyente nito. Kahit ganoon, nakahanda na ang hapunan niya. Habang kumakain, nakatanggap si Amin ng email mula sa isa sa mga babae, nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Yuji sa Dom Lonely Blonde. Sinabi ni Yuji na tama ang hinala niya dahil siya nga ang kanyang Lonely Domas boss na si JB. Nagkunwari si JB na naniwala pero inisip niyang sinusubukan lang siyang mainggit. Kaya niyakap niya si Yuji at sinabi na baka mapaiyak siya sa inggit. Pero sinabi ni Yuji na patay na ang kanyang big black friend. Sinabi ni JB na hindi na siya susubukang magpahiya kung hihipuin siya ni Yuji. Narealize ni Yuji na kailangan niya siyang turuan ng leksyon. Hinawakan niya si JB, sinabi na ipikit ang mga mata. At humila. Sinabi niya na iyon ang kanyang unang halik. Tinanong siya ni JB kung bakit lagi siyang nagsisinungaling, iniisip niyang masyadong mahusay ang halik ni Yuji para ito ang unang beses. Nangako si Yuji na magiging maingat siya sa susunod. Nag-isip si JB kung ibig bang halikan siya muli ni Yuji sa hinaharap pero sinabi niya na hindi siya gagawa ng pabigla-biglang bagay nang hindi handa. Tinanong siya ni JB kung ano ang ibig sabihin niya kaya inamin ni Yuji na ang pagbagsak ng loob kay Yuji ay pinili niya. At tinatanggap niya ang nararamdaman pero hindi niya magagarantiya na palagi siyang nandyan lalo na kung mawawala o mamatay siya. Hiningi niya kay JB na huwag umiyak kundi kalimutan siya sa loob ng 1 taon. Tinanggap ni JB ang kondisyong yon pero tinanong kung gusto niya talaga siya. Sinabi ni Yuji na hindi niya lubos na naiintindihan ang kanyang damdamin dahil sa kanyang buhay pero tiyak na gusto niya si JB. Nagtaka si JB kung ibig ba sabihin nito na girlfriend na siya. Nang sabihin ni Yuji na oo. Nakaluhod siya, nanginginig ang mga binti sa sobrang saya na siya ay girlfriend na ni Yuji. Tinawag siya ni Yuji na creep at sinubukang tulungan siyang tumayo. Pero sinabi ni JB na mahina siya ngayon kaya pwede nang paunlarin ni Yuji ang lahat ng gusto niyang plano sa kanya. Nang makita niya ang nanginginig na kamay niya, hinampes niya ito sa ulo at sinabi na huwag masyadong magpadala. Inamin niya na hindi pa siya nakikipag-date sa babae pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagmamahal niya sa kanya. Nang subukan niyang sabihin na love at first sight ito, napaiyak siya at nagtataka si Yuji kung bakit siya umiiyak. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, ibinunyag niya kung anong paaralan siya nag-aral at tinanong si Yuji kung narinig na niya ang pangalang Kazuki. Nagulat siya sa mga salitang iyon at sinabi na iyon ang kanyang kapatid na babae. Ibinunyag niya na 6 na taon na ang nakalipas ng mahulog sa bangin ang bus ng mga babae at naglaho lahat at siya lamang ang nakaligtas. Nag-isip si Yuji kung bakit siya nagtatago sa lahat ng oras na iyon. Sinabi niya na alam niyang kapatid siya ni Kazuki simula pa nang marinig niya ang pangalan nito pero hindi niya masabi kay Yuji noon. Tumayo siya at sinabi na may ipapakita siya sa kanya. Pagbalik niya, ipinakita niya ang isang journal na sinusulat niya noon.
Binuksan ni Yuji yon. Sa isang maaraw na araw, bumabalik ang bus ng girls basketball team sa paaralan pero naputok ang gulong at papalampas sa bangin ang bus na halos masira ng buo. Nang magising si Amine, sinabi ni Kazuki na bumaba na siya at iniabot ang kanyang salamin. Pagkalabas nila ng bus, nagtanong si Amine kung sino ang unang ililigtas nila. Sinabi ni Kazuki na sisimulan niya sa babae na pinaka-nakakainis sa kanya dahil kung huli niya itong ililigtas baka masyadong pagod na para iligtas siya. Pagkatapos maligtas ang lahat ng babae, sinubukan ni Kazuki na humanap ng signal pero walang koneksyon ang mga ito. Bukod pa rito, hindi gumagana ang compass. Napalilibutan sila ng mga bangin na hindi nila matatawid at ang natitirang daan lang ay isang delikadong gubat. Sa kampo, napansin ni Ritsu na mild concussion ang guro habang si Hirooka ay may bali sa tuhod. Nasugatan si Sakurai sa tiyan at nasugatan ang ulo ni Kanada. Sinabi ni Kazuki na kaya niyang gamutin sila at hiniling na pakuluan ng tubig para malinis ang sugat. Habang naghahanda sa tahi, inisip ni Kazuki na sisimulan niya kay Kanada dahil sa pinakamaliit na sugat ito para kung may mangyari sa iba, hindi masasayang ang oras sa kanila. Nag-isip si Amane kung may kaibigan siya pero sinabi ni Kazuki na siya lang ang kaibigan niya sa ngayon. Pagkatapos gamutin ang lahat, napansin ni Kazuki na may bitak din ang kanyang sariling braso dahil ginamit niya ang seatbelt bilang proteksyon sa impact. Nagising ang guro at sinubukan ni Kazuki ipaliwanag ang sitwasyon. Malamang isang piraso ng bakal mula sa truck ang nahulog sa harap nila na siyang naging sanhi ng pagputok ng gulong. Ngayon na na-stranded sila, iminungkahi ng presidente na manatili sa lugar at maghintay ng rescue. Ngunit tinanggihan nito ni Kazuki. Halos maubos na ang pagkain at tubig nila kaya kailangan nilang subukang makalabas bago maubos ang resources. Tinawag siya ng presidente na baliw sa pag-iisip na kaya niyang mabuhay sa bundok. Kaya humingi si Kazuki ng paumanhin sa kanyang paglabag sa utos. Habang nag-iipon si Amane ng gamit mula sa boss, nagtanong siya kung bakit humingi ng paumanhin si Kazuki. Ibinunyag ni Kazuki na humingi siya ng paumanhin dahil mapipilitan ng presidente na aminin na tama siya. Pero inisip ni Ami na hindi magandang oras iyon para maglaro habang nakataya ang kanilang buhay. Habang nagkakamping ang lahat ng babae sa gabi, nagtanong si Amin kung ano ang ginagawa ni Kazuki. Sinabi nito na nagbabasa siya ng libro. Dahil kapag nakatingin siya sa isang pahina, matatandaan niya lahat ng salita gamit ang kanyang photographic memory at mababasa ito kahit kailan niya gusto. Kinabukasan, nakita ni Amin ang isang babae na itinatapon ng kanyang telepono pataas para makakuha ng signal, pero inisip niya na talagang delikado ang sitwasyon nila. Habang naglalakbay siya sa kagubatan para hanapin si Kazuki, nakita niya ito na nagtatago sa mga palumpong. Ibinunyag ni Kazuki na nangongolekta lang siya ng mga pwedeng kainin na damo. Maaaring hindi sila iligtas sa loob ng 3 araw pero sinabi ni Amin kay Kazuki na huwag siyang mag-isa dahil nag-aalala siya. Nagulat si Kazuki sa mga salitang iyon dahil hindi niya inakala na may tao na mag-aalala sa kanya. Pagbalik nila sa kampo, sinabi sa kanya ng isa sa mga babae na sumama sa kanya si Kazuki dahil madalas itong mag-salt kapag nag-iisa. Sinabi niya na kapag nagkaroon sila ng argumento, may mga tiyak na salita na pwede niyang sabihin at ibinulong sa tenga ni Kazuki. Sa loob ng tolda, nagsimulang gamutin ni Kazuki at Amin ang 2 babae na nasugatan. Sinabihan nila ang isa na huwag kamutin ng sugat kahit gaano pa ito kasakit. Mula sa ilog, kumuha sila ng inuming tubig sa bote. Sinabi ni Kazuki na kung gusto ni Amin na makipagsama sa ibang babae, hindi siya magagalit. Naalala ni Amin ang mga salitang sinabi ng babae sa kanya at inamin kay Kazuki na siya ang pinakagusto niya sa lahat ng babae. At tinanong kung ganoon din ang nararamdaman nito. Napagtanto niya na nagiging mapula ang pisngi ni Kazuki. Paulit-ulit niyang tinanong kung gusto siya ni Kazuki at niyakap ito sa tubig. Bago pa man makasagot si Kazuki, narinig nila ang tunog ng helicopter at sinubukan ng lahat na sumigaw para humingi ng tulong. Pero lumipad ang helicopter diretso lampas sa kanila. Nagkaroon ng ideya si Almanay, kaya tumakbo siya papunta sa bus at pinatama ang bus horn na nagpaikot sa helicopter pabalik. Ngunit hindi na muling bumalik ang helicopter pagkatapos noon. Sa gabi, nanatiling gising si Kazuki. Nang dumating ang 3 araw, nagsimulang mabulok ang mga bangkay ng mga babae, kaya kinuha at inilibing ito ng guro sa kagubatan. Nagtanong si Amin kung darating pa ba ang tulong o mauuwi sila sa parehong kapalaran. Habang namumulot ng bulaklak, ibinunyag ni Kazuki na may maliit siyang kapatid na lalaki. Malungkot siya dahil lahat ay itinuturing siyang mas mababa kaysa sa kanya, pati na ang mga magulang niya. Pero sinabi niya kay Amin na mahal niya ito. Napaiyak si Amin dahil ang tanging gusto niya ay makauwi na. Niyakap ni Kazuki ang ulo ni Amin at ipinangako na gagawin niya ang lahat para makauwi ito. Sa ika-4 na araw, nagsimulang maubos ang pagkain.
Sa ika-5 araw, nasayang ang araw dahil umulan buong araw. Sa ika-6 na araw, natira na lang ang 10 karat pero napansin ni Rotzi na kulang ng isa. Napagtanto ni Kazuki na maaaring ninakaw ito ng isa pero dahil baka magdulot ito ng paranoia, nagdesisyon siyang hiwain ang lahat ng karat. Pagkatapos mahati, inayos niya ang mga piraso para makabuo ng 11 karat at ipinakita na ito ay isang kilalang palaisipan. Naisip ni Amin na nakakatakot ang talino ni Kazuki. Sa ika-7 araw, ang mga babaeng nasugatan ay nawala na ang gana sa pagkain. Nang umalis ang club president, humingi si Kazuki ng paumanhin na hindi niya ito napansin. Napagtanto niyang hindi kumakain si Hiroka dahil natatakot siyang malaman ng iba na napakainis ang kanyang katawan. Ginugol ni Kazuki ang oras niya sa pagpapakalma kay Hiroka habang nag-iisa. Nagtaka si Amin kung bakit hindi ipinapakita ni Kazuki ang mabait na ekspresyon niya. Ngunit nakasilip siya mula sa likuran at nakita ang sugat sa leeg nito. Nang maunawaan na galit ito, ipinangako ni Kazuki kay Amane na laging babalik siya sa kanya kapag may problema. Nang mapansin niyang hindi humihinto ang pagdurugo, sinubukan niyang sipsipin ang anumang posibleng lason. Sa ika-8 araw, ipinangako ni Kazuki na isasakripisyo niya ang lahat para protektahan si Amin at sinabi na mahal niya ito. Nang dumating si Denai, nagdesisyon ng guro na magpunta sa malalim na kagubatan upang hanapin ang daan palabas sa kalagayang iyon. Dumating ang ika-10 araw pero hindi tumitigil ang ulan. Sinabi ni Kazuki na tigilan ng pagsalita ng mga naiisip habang sinusulat ito sa journal. Sinabi rin niya na kumain ng ilang suso para magpasaya pero nagsimulang mainis si Amin sa mga nakakagulat na suso. Sa tolda, napansin ni Kazuki na may isang babae na may bulate sa sugat pero sinabi niya kay Damini na alagaan si Hiroka. Habang tinutulungan ni Amin ang babae, paulit-ulit lang itong sinasabi na gusto niyang maisekay. Sa ika-11 na araw, may isang babae na nawawala na ng katinoan habang ang isa naman ay nalulungkot dahil bumababa ang lagnat ng aso niya. Ang tanging nagbibigay ng pag-asa sa kanila ay baka bumalik ang guro para tulungan sila pero unti-unti nang nauubos ang pag-asa nila. Kumain na sila ng insekto at uminom ng hindi nalinis na tubig kaya masakit ang kanilang tiyan buong gabi. Pero sa pagtulog, pansamantala nilang nakakalimutan ng lahat ng sakit. Sa ika-12 na araw, namatay ang aso ni Komori. Sa halip na libingan, iminungkahi ni Kazuki na kainin ito. Umiyak si Komori pero pumayag rin siya. Kailangan lamang ng isa sa kanila na putulin ang aso, kaya si Kazuki ang gumawa nito. Kahit kakaunti lang ang karne, natuwa ang lahat na may nakain sila. Sa isang kagat, napahaba ang kanilang buhay at hinding-hindi nila malilimutan ang lasa nito. Dumating ng ika-13 na araw na malupit. Bumagsak si Komori matapos kumain ng lason sa isang bulaklak at hindi na nagising. Ang mga nasugatang babae ay palaging nasa delirious o catatonic na estado. At halos sumuko na ang lahat. Ang naiisip lamang ni Kazuki sa ika-14 na araw ay ang kanyang kapatid. Ipinangako niyang ipakikilala si Amane kay Og kung makabalik sila. Sa pagkakataong iyon, sa wakas ay bumalik ang guro, masaya na natagpuan niya ang daan pauwi. Ngunit lahat ng iyon ay nangangahulugan lamang na nabigo siya. Pumanaw si Hiroka, at habang binubuhat siya ng guro, iisa lang ang iniisip ng lahat pero wala sa kanila ang nang-ahas magsalita. Nang mapagtanto kung gaano nakasuklam si Amin, nahulog siya. Dumating ang ika-15 na araw at may dalang 2 bagong pagkamatay. Ang tanging naiisip ni Amin ay, kahit papaano, mas kaunti na ang kailangang pakainin. Naisip ng lahat na sana mawala na ang iba, ngunit bumalik ang presidente at sinabi na nahuli ng guro ang isang USA, kaya dapat nilang kainin ang venison steak para mabuhay. Dumating si Amane kay Kazuki para sabihin na may nakuhang karne sila, pero nagpasya siyang huwag kainin ito dahil baka may sakit na makakamatay sa kanya. Dahil hindi kakain si Kazuki, tinanggihan din niya ang pagkain. May humawak sa kanila, ngunit noong gabing iyon, ginigising ni Kazuki si Amane para ipakita na papasok na sa kagubatan ang presidente at ang guro. Ito na ang pagkakataon nila para makalabas. Sinabi ni Kazuki na aalis sila at babalik sa kanilang tahanan pero walang oras para ipaliwanag. Sinabi niya na magmadali bago mapansin ng iba. Pinaalalahanan niya rin na hindi na nila pwedeng dalhin ang iba dahil mga goals na sila sa puntong iyon. Habang naglalakad sa kagubatan, sinabi ni Kazuki na ipapakita niya ang lahat. Pagdating nila, nakita ni Amane ang maraming kahoy dahil nasa kagubatan sila, ngunit sumigaw siya nang makita ang isang uniforme ng estudyante. Agad na naisip ng guro na may nagtatago doon. Hinayla ni Kazuki si Amane para makalayo at habang tumatakbo siya, napagtanto niyang hindi talaga kinakain ng lahat ang USA. Papalapit na ang guro sa kanila parang direkta mula sa Attack on Titan. Bumaling si Kazuki at tinapak ang mukha nito gamit ang kanyang backpack na ikinonsensya ng guro.
Nagtaka si Amane kung nananaginip siya, pero sinabi ni Kazuki na mas mabuting tigilan na nilang isipin ang kanilang mga kaibigan bilang tao. Lumitaw si Sakuma sa harap niya, pero sinabi niya na wala ng pag-asa para dito dahil nasa kanilang panig na ito. Nagsimulang tumakbo si Kazuki palayo. Ito ang mundong kanilang ginagalawan, ang batas ng buhay na ito. Ngunit nahulog at umiyak si Amin. Sinubukan ni Kazuki na aliwin siya, pinaalala na ipinangako niyang ililigtas siya mula sa mundong ito. May isa pang babae na sumisigaw at hinahanap sila. Nakita nila na nagsama-sama ang lahat ng babae laban sa kanila. Nagsimulang tumakbo si Kazuki, pero nahuli sila. Natamba si Amin sa isang sanga at hindi na makabangon, sinasabing umalis na si Kazuki mag-isa. Ngunit iniabot niya ang backpack na dala niya at iniwan ng isang mapa para makita ang daan palabas sa kagubatan. Nagtaka si Amin kung ano ang plano ni Kazuki, pero ipinangako nito na magkikita silang muli balang araw at itinutulak siya palayo, pinapayo na huwag tumingin sa likod, anuman ang mangyari. Nagsimulang tumakbo si Amane palayo. Habang tumatakbo, napagtanto niya na hindi makaliligtas si Kazuki dahil isasakripisyo niya ang sarili para sa isang duwag. Nang lumingon siya, nakita niya kung paano nahihirapan si Kazuki, ngunit nakita rin niya ang ngiti nito na para bang sinasabi na huwag siyang mag-alala sa mangyayari. Pero para mabuhay nang hindi alam kung ilang araw na ang lumipas, patuloy na sinubukan ni Amane na mabuhay. Nangako siyang hindi niya kakainin ang mga candy sa backpack sakaling abutan siya ni Kazuki at gusto pa nitong kainin yon. Isang mapagpasyang araw, tila nakita niya ang multo ni Kazuki at lahat ng kanilang mga kaibigan. Nang susubukan niya silang abutin, bumagsak siya sa lupa. Ngunit bigla niyang narinig at nakita ang dumadaan na kotse. Sa wakas, nakalabas na siya sa kagubatan. Nang makita niya ang taniman ng repolyo sa harap niya, kumain siya ng kumain habang umiiyak sa tuwa. Ito ang paraan kung paano siya nakaligtas mag-isa. Pagbalik niya sa paaralan, sinimulan siyang i-bully at akusahan ng lahat. Para sa kanila, nakakadiri raw na nabubuhay siya ng normal matapos ang lahat ng nangyari. Bawat umaga, nagigising siya para magsuka, at wala ni isang therapy ang nakatulong para maibsan ang bigat ng pagiging nag-iisang nakaligtas. Pero isang araw, dumating ang taong magpaparusa raw sa kanyang mga kasalanan, si Yuji. Inamin niya na matagal na niyang itinatago bilang isang duwag na isinakripisyo niya ang kapatid nito. Hiniling niyang sana maging kapatid siya ni Yuji, kapalit ng taong inalis niya sa buhay nito. Naisip ni Yuji kung lumalapit lang ba siya sa kanya dahil sa guilt at hindi dahil sa totoong damdamin. Sinabi ni Amin na tama siya. Pero habang lumilipas ang panahon at habang nabubuhay siya para kay Yuji, gaman ang bigat sa loob niya at nagsimula siyang tunay na ma-in-love sa kanya. At para kay Amin, iyon ang pinakamasamang resulta dahil ngayon, hindi na niya kayang abayaran ang kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling buhay. Dahil iyon ang pinakamimithina niya. Kaya nagpasya siyang ikwento ang lahat at magpaalam sa kanya. Tinanong niya si Yuji kung kaya ba nitong gamitin ang sniper rifle para barilin siya. Para sa kanya, iyon lamang ang paraan ng kapatawaran. Sinabi ni Yuji na kukunin niya ang buhay nito gamit ang sariling mga kamay, pero pagkatapos ay tinapat niya ito sa ulo. Sinabi niyang ang babaeng hindi matake ang isang simpleng tapik ay masyadong mahina para humiling ng ganoong bagay. Pinatitigil niya ito sa paghingi ng tawad. Isa lang ang kapatid niya, at sinabi niyang tigilan na nito ang pag-asta na parang kapalit. Habang iniisip niya ang dapat gawin, napagtanto ni Yuji na anuman ang dahilan, nahulog na ang loob ni Amin sa kanya. Kaya sinabi niya dito na tumayo at gagawin niyang malinaw ang lahat. Sinabi niyang lahat ng tao ay may pagsisising pasan-pasan habang nabubuhay at ang salitang kalimutan mo na ay walang silbi sa bigat na tinataglay niya. Handa raw itong ialay ang buhay para sa kanya, kaya tinanggap niya yon at ang magiging kaparusahan niya habang buhay ay mabuhay para sa kanya. Sinabi niyang magiging hari at Diyos siya ni Amin at gusto niyang manatili ito sa tabi niya habang nabubuhay. At kapag nawala siya, pamumuhian niya ito habang buhay. Niyakap siya ni Amin habang umiiyak ang pangalan niya. Ngunit sinabihan siya ni Yuji na pangit siya kapag umiiyak. Nakiusap si Amin na hayaang umiyak siya, ngunit sinabi ni Yuji na kailangan niyang matapos sa loob ng 3 minuto, tanggapin o iwanan. Ang paraang iyon lamang ang makapagliligtas kay Amin. Dahil kung matatanggap siya ni Yuji kahit alam ang kanyang nakaraan, umaasa siyang balang araw ay mapapatawad niya rin ang sarili niya. Ngunit hanggang sa panahong iyon, patuloy niyang ibibigay ang parusa kay Amin. Nang huminahon na ito, tinanong siya ni Yuji kung talagang naniniwala siyang namatay na si Kazuki dahil hindi naman natagpuan ang katawan nito. At kung may 10 tao, kayang-kaya ni Kazuki na gumawa ng 11 katawan katulad ng ginawa niya sa mga carrot. Bagamat tila malabo, may posibilidad na buhay pa ito. Mula sa backpack, ipinakita ni Amin ang liham na iniwan ni Kazuki para sa kanya kung sakaling lumala ang sitwasyon at sila ay mapagata.
Napagtanto ni Fuji na plano talaga ni Kazuki mula sa simula na pabayaan si Amane na makatakas ng mag-isa. Kaya humiling si Amin kay Yuji na dalhin siya sa lugar na iyon. Kinabukasan, nagpunta si Amin bumili ng bulaklak para sa mga puntod. May lumapit na pangit na lalaki kay Yuji at ipinakilala ang sarili bilang Sakashita, sinasabing tagahanga siya ni Amane dahil sikat ito. Sinabi ng lalaki na marami siyang malaking plano at naglakad palayo. Nang bumalik si Amin, sinabi ni Yuji na nakasalamuhan niya ang isang creepy na tagahanga. Habang naglalakad patungo sa lugar, tinanong ni Yuji si Amin kung ayos lang siya. Sinabi nito na mas maayos na siya simula nang mag-usap sila tungkol sa nangyari. Pagdating nila sa nakamarkang bato, hinukay ni Yuji ang isang thermos container. Nang buksan ito ni Amin, nakita niya ang liham sa loob at sinimulang basahin. Nakasulat dito, sa aking kaibigan na si Amin, kung nababasa mo ito, ilang taon na ang nakalipas. Ibinunyag ni Kazuki sa liham na lahat ng tao ay namatay dahil sa sakit. Ang karne ni Hiroka ay may taglay na sakit na pumatay sa lahat ng kumain nito. Si Amin lang ang nakaligtas dahil hindi niya kinain ng kaibigan. Para kay Kazuki, ito ang paraan ni Hiroka na iligtas siya sa pamamagitan ng pagrespeto sa katawan nito. Alam din ni Kazuki na marahil nagpapasalamat si Amane sa kanya dahil iniligtas niya ang buhay nito. Kaya sa liham, hiling niya na tulungan ng kanyang kapatid kung sakaling nagdaranas ng hirap. Sinabi ni Kazuki na si Yuji ay isang inutil at duwag, pero siya pa rin ang kapatid niya. Ang tanging pinagsisihan niya bago iwan ang mundo ay ang huling-hiling na bantayan siya at umaasang magkikita sila muli kung buhay pa siya. Tinawag niya si Amin bilang pinakamahusay na kaibigan niya habang buhay. Nagtaka si Amin kung ibig sabihin nito ay buhay pa si Kazuki. Hindi rin alam ni Yuji, pero alam niya na ang liham ay mula sa kanyang kapatid na babae. Sa ngayon, may landas na ang memorial site kung saan maaaring pumunta sila. Pero sinabi ni Yuji na hindi rin alam ng kahit sino kung saan pupunta. Lumuhod si Amin at inamin na hindi niya malalampasan ito, kaya sa halip na humingi ng tawad, ipinangako niyang magpapasalamat na lang sa lahat mula ngayon. Napansin ni Yuji na isa sa mga pangalan sa liham ay Sakashita. Habang naglalakad pa uwi, tumanggap si Amin ng tawag mula sa isa sa kanyang mga kaibigan kasama si Yuji. Ngunit narinig nila ang boses ng isang creepy na lalaki sa kabilang linya. Sinabi nito na siya ang ama ng girl president at dumating upang parusahan si Amin. Pinilit niyang ibigay ng lahat ng babae ang kanilang mga telepono, pero naiwan si Yuji sa linya para marinig ang pag-uusap. Pagkatapos, napansin ni Yuji na nakabukas pa rin ang kanyang telepono. Kaya nagsimula siyang magmaneho pauwi at humingi ng suporta kay JB at sa ibang miyembro ng ahensya. Nagtataka si Amane kung anong klaseng hitman nga ba si Yuji. Sa paaralan, napansin ng shooter ang mga pulis na palihim na pumapasok kaya sinubukan niyang barilin sila. Pinalibutan ng SWAT team ang buong gusali. Sa wakas, dumating si Yuji kasama si Amane, ngunit nagulat siya sa mga taong kasama ni Yuji sa trabaho na naaalala niya mula sa dirty work na binanggit nito. Pero determinado siyang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Dahil mataas ang mga pader ng paaralan at walang mataas na gusali sa paligid, magiging napakahirap ang sniping. Pero alam ni Yuji ang isang lugar kung saan maaaring mahaila ang kaaway, ang ventilation system sa banyo. Sinabi niya na may isang parola 900 metro ang layo at iyon ang tanging opsyon nila. Sinabi niya na magkakaroon siya ng 10 sentimetro lang na field of vision pero inamin niyang 15 ito. Nang marinig iyon ni JB, napagtanto niya na siya ang legendary na tao na nakabaril ng bandido mula sa 1 kilometro ang layo 4 na taon na ang nakalipas. Ang tanging paraan para mahaila ang kaaway doon ay kung gagamitin ito ang ikalawang urinal. Alam ni Yuji na may isang marine sa grupo ng mga babae. Kaya gagamitin niya ito. Habang naghihintay silang lahat, nakita ni Maki ang kumikislap na ilaw mula sa parola at napagtanto na ito ay Morse code para sirain ang tamang urinal. Nagkunwaring pupunta si Maki sa banyo, ngunit tinanong siya ni Michiro na sumama. Sinabi ni Saichi kay Yuji ang nangyari at nagpasalamat siya habang nagtatarget mula sa parola. Sa loob ng banyo, nag-isip si Amane kung paano sirain ang urinal pero tinapak ng lalaki si Maki papunta kay Michiro. Nahulog siya sa toilet at nabasag ang urinal gamit ang kanyang ulo. Nang makumpirma ng lalaki na nasira na ito, sinabi niya kay Amane na pumasok na. Sinabi rin ni Yuji kay Amane na magdala ng maraming tubig at painumin ang lalaki. Pagpasok niya, sinubukan niyang painumin ang lalaki. At pagkatapos uminom ng 4 na bote, sinabi ng lalaki na ang kanyang anak na babae ay pinunit ng piraso-piraso habang naglalakad pa rin ang babae kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na ang tanging paraan para magsisi ay barilin ang anak o barilin ang lahat ng kaibigan nito.
Sinabi ni Amane na pakawala na ang kanyang mga kaibigan, ngunit nung lumapit ang lalaki, tinapat niya ito sa ulo gamit ang likod ng baril at sinimulang itapon. Nagtaka ang lalaki kung ano ang kinain niya. At nang marinig ni Yuji ang sigaw niya, namatay ang baterya ng kanyang telepono. Humingi siya ng update kay JB, pero wala sa kanila ang may alam. Tinanong ni Amane kung dapat na silang pumasok, pero sinabi ni Yuji na maghihintay pa siya. Hinayla siya ng lalaki para magkaroon ng tea party, pero naghintay pa rin si Yuji. Siniksik ng creep si Amane sa isang stall at sinabihan na maghintay habang pumunta siya sa toilet. Sa sandaling iyon, nahulog ang lalaki dahil sa sakit sa balikat na nasugatan. At tumakbo si Amin gamit ang baril. Pumasok ang mga pulis sa silid na iligtas ang mga babae at nahuli ang lalaki habang dinadala palayo matapos ilagay ni Yuji ang sniper niya. Napansin ni Yuji ang 10 sentimetro na field of vision kung saan siya umuusog sa pagbaril at tinanong si Sako kung nakalapit na siya ng kaunti kay Amin. Pagkatapos, bumalik siya kay JB na nagsabi sa kanila na ligtas na silang lahat. Binati siya ng principal sa kanyang sipag at tiyaga, pero sinabi ni Eugene na kahit ordinaryong paaralan lang ito ang kanyang paaralan. Pinuntahan niya ang lahat ng mga babae at niyakap siya ng mga ito sa parehong araw. Samantala, isang malaking police ship ang humahabol sa isang hindi kilalang yacht. Ngunit dumating ang isang lalaki at pinasabog ang barko kasama ang helicopter na sumusunod dito. Doon na tumigil si Yuji sa pagsasalaysay kay JB tungkol sa kanyang buhay at nakatanggap ng utos manggi sa misyon ay maituturing na pagtataksil. Pumwesto si Yuji sa prone position at direktang tina-target ang kanyang biktima. Narinig niya ang music box na palaging pinatutugtog sa kanya ni Oslo, pati na rin ang mga salitang nag-udyok sa kanya para maging lalaking siya ngayon. Nakumpirma na ni Yuji ang target sa kanyang scope, ngunit unti-unti niyang naisip na ito marahil ang pinakamalalang sitwasyon.